pag kayo nagpa-deliver Nang? sa rider, ikaw pa, palagi Oo, ka niya, oo, rider. nagpapadeliver, oo. Magkano ang binibigay ninyong tip sa rider nyo? Ikaw ba yung nagbibigay ng tip o ikaw yung Oo. nuknukan ng kunat na hindi mo man lang binibigyan? Minsan may 50. Ay, magalante. Oo. Minsan pagka walang pera, puro barya. Binibigay mo yung mga barya? Binibigay ko Ang yung gala. barya. Ay, bakit ka mo ko natanong? Kasi partner, malaki pala yung bawas di umano ng platform sa Bakit? kinikita ng mga rider. Alo? Oo. Siyempre, tama naman na may porsyento yung platform. Oo. Dahil siyempre, ang booking, sa platform ka naman nagbubook eh. Correct. Di ho ba? Oo. Pero huwag naman yung sobra-sobra naman dahil ang nagpapakahirap naman para sa delivery, hindi naman yung platform. Oo naman. O hindi yung rider na sinusuong yung nuknukan ng init na panahon, yung traffic, yung ulan, yung polusyon. Lahat. Oh. Oo. Diba? Tapos hindi nyo bibigyan ng tip. Ako lagi ko nang... Ayun na nga lang, Oo. parang tip direkta sa kanya. Oo, direkta. Oo. Pero minsan yung parang ang pagka nag-book ka na, parang pasok na doon yung tip mo. Kailan pa na nga, namumursyento nga yung platform. Ganun ba? Kasi nga dumaan ka nga sa platform. Yan. Anyway, Sino mo yung platform na yan? Nagsisimula ba sa letrang S at letrang L? Marami yan, partner. Marami yung Marami. platform. Okay, Si Jun De Leon, ang president ng Laban TNVS, kakausapin. Jun, saglit lang, Jun, ha? May sisingit lang akong commercial. 1 minute and 30 seconds lang. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising! Gising! Pilipinas na! For the win ang mornings dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mas maaga tayong babangon, maglilingkod at magbabalita. Kaya buksan na ang mga radyo at telebisyon, mga kaserbisyo. Gigisingin ka ng pinakamainit na mga balita mula alas 4 ng umaga. Hatid ng Radyo 630 Balita, Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng alas 4 ng Sabado, sama-sama nating ibibida ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid yan ng Yan Tayo. At pagsapit naman ng alas 4 ng Linggo, mag-relax at salubungin ang saya ng araw kasama ang mga kwento at impormasyon hatid ng Sunny Side Up. Kaya san ka pa? Forever ang saya kapag nakatuto ka sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Anong ganap? Kami po ang iyong 3-in-1 sa balita at impormasyon tuwing weekend. Usisain ang balita at impormasyong gigising sa iyong kaalaman. Taon-taon na lang, ganito tayo, parang walang katapusan yung problema natin. Tutukan ang mga eksklusibong panayam at mag-in sa talakayan. Wala naman po tayong namamonitor na epekto. Sa Anong Ganap? Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga balita at impormasyon ang ihahain sa iyo ng Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama sina Kabayan Loli Di Castro at Joyce Balancio. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising! Pilipinas na! Magandang umaga sa iyo, Dr. Carlo Lazaro. May option din naman add tip sa app. O kaya lang, baka yung add tip, yun may nga. porsyento din yung platform. Di ba? Oo. Anyway, usapin natin si Jun De Leon pa. Meron ka ba? Wala. Sige, mamaya. Si Eric Galang pala, sabi niya may napanood akong video na isang joyride rider, nagrereklamo siya kasi pati raw sa tip. Sabi sa iyo pati sa tip niya may kahati si joyride. Ala. Hindi ko alam kung totoo. Ay tanongin natin si Jun, ito nakakaalam. Si Jun De Leon, ang pangulo po ng Laban TNVS. Magandang Yan. umaga sa iyo, Jun. Good morning. Good morning, Ma'am Doris. Good morning po, Sir Alvin. Yan. Opo, ano ang panawagan ninyo? Doon muna tayo magsimula, kaugnay dito sa kinikita ng mga rider sa kabuuan ng ibinibayad ng customer sa platform. Opo, Sir Alvin, talagang nananawagan po kami sa ating gobyerno na i-regulate na po, panahon na po para i-regulate ang komisyon ng mga transport network companies para hindi po naaabuso ang ating mga kasamahan na driver, na rider, yung mga delivery riders, yung mga four wheels at saka mga motorcycle taxi riders. Dahil napakataas na po ang komisyon na kinukuha nila at wala pong proteksyon
Wala man lang mga benepisyo ang ating mga kasamahan sa kalsada na naghihirap. Jun, gaano ngayon kalaki po, yung Jun? Gaano kalaki ang porsyento ng mga platforms na 'yon sa kinikita ng rider o driver? ang mga porsyento po nasa minimum po na 20%. Yung iba po 20? umaabot pa ng 20. Opo. Akala ko 15 Umaabot. lang, Jun. Oo, akala ko. Hindi po totoo yan. Minimum po 20% ang pinakamababa na kinukuha po ng mga transport network company sa mga riders. Ganun. Ang Mga buong driver. akala ko talaga 15 lang. Oo din oo. So pag sinabi mo halimbawa lang, eto hindi po natin masama ang papel ng mga platform owners because sila naman talaga ang conduit from the customer Correct. Ano to nga the sabi mo, rider. wala kang customer kung wala yung platform. Kasi doon magbubook yung No. customer, di ho ba? Ano po? Oo. So for example, ano bang malaki diyan? Mga Lala Move ba yan? Mga ganun bang Yan. tinutukoy natin? Mga Grab, Lala Move, Angkas, mga ganun ba yon, Jun? Opo. Lalo na po Joyride. yung Grab. Alam naman po natin, yung Grab, sila po ang talagang na monopolyado ng Grab, ang TNBS. At gusto pa nga pong pumasok sa motorcycle taxi ng Grab. Kaya sila po ang pinakamataas na nagkakaltas ng komisyon. So yung sa At, Grab, 20% ang kinikit ng buong bayad ng customer, 20% goes to Grab. 21% po. 21? Ba't may butal pa? Oo. Alam nyo, nung December 2022, tinutulan nga po natin yan at tumingi tayo ng tulong sa LTFRB para i-regulate na dahil po sa bigla ang mga pagtataas nila. Dahil sa kasama palad, hindi po tayo napansin. Kaya ngayon na naman, nung March 1, kasi po dati sila sumasagot ng mga diskwento ng mga student, PWD, at saka Senior. senior citizens. Mm. 20% po yun. Tapos, nung mga nakaraang buwan, naging 50-50 na. So, 10% sa driver, 10% sa kanila. Aba, nung March 1, 20% na, dinagan na lahat sa driver. No. Kung Ganun. 21% po yung commission nila plus 20% na discount, 41% na po ang ikakaltas sa driver. Hindi naman po nagagasolina ang mga transport network company. Hindi naman po bumibili ng pyesa. Wala na pong matitira talaga sa mga drivers na kasamahan natin. So Kawawa naman po. anong panawagan no, Jun? Ano ba ang makatarungang porsyento? Kinikwento ko kay Bigornia na kailangan may porsyento din yung platform kasi may investment din naman siya sa platform. At may cost Para din fair is siya. fair, may cost din siya. Ano Oo. po? Ano ang makatarungang porsyento? Tama naman po kayo. Dapat po may porsyento. Dahil syempre platform nga po nila yun. Pero sana naman, wag naman 20%. Wag naman 21%. Sa amin po, sapat na po sana yung 10 to 12%. Depende po natin sa taas ng gasolina siguro. Kapag mataas po ang gasolina, siguro tama na po yung 10%. Pag mababa 10. naman po, pwede naman pong itaas naman ng porsyento. Para naman yung driver, hindi araw-araw naghihikahos. At alam nyo po, para kumita ang driver, pumapasada yaan ng 12 to 16 hours na. Hindi na po healthy yaan sa katawan ng driver at kawawa na rin po. Pag So, nadisgrasya po yaan, pati yung pasahero madadamay po. So, Yung sa 12 to 6 Opo. So saan 12 to naglalaro 16 dapat? hours, delikado na po yan. Correct. Saan naglalaro dapat ang porsyento? 10 hanggang 15 lang. Opo. Kasi po, Sir Alvin, bigyan ko po kayo ng paliwanag. Kung 20% po to 21% ang kinakaltas ng transport network company sa isang ordinaryong driver, maggagasolina pa po yan. Tapos magbaboundary pa po yan. Wala na pong matitira talaga. Pakaunti na po talaga matitira. Sa ganung klaseng dami ng oras na ginugugol sa trabahong ganyan, magkano ang take home? Siguro po,
magnineto ka ng mga around 800 to 1,000 pesos. Ade. 12 oras yun, 12 oras na yun. Oh. Ako po, Diyos ko. Oh. Mahigit po. Mahigit Mahigit, 12 oras na po yan. Yeah. Po. Can you imagine, At lahat pa partner? ng elements, ano? Yes, Oo. lahat ng elemento, hagip mo. Correct. Marami ako na-interview ganyan eh. Pag nag-i-story ako ng fuel, Oo. maaawa ka rin partner. Although may Ang bira. kumikita din naman, June, ng mga mahigit 1,000. Oo. In fairness naman, may kumikita na mahigit 1,000 kada araw. Mm. Pero definitely, more than 8 hours po ang trabaho nila sa labas. Diyos ko po. Sa kalsada, kawawa po. Ano, June? Hindi lang po kawawa, delikado po sa mga pasahero yan. Oo. Delikado rin po sa kalusugan ng driver. Dahil, alam niyo naman po, pag masyadong babad ka na sa yung mata mo, parang nagda-drive ka na lang, parang kang zombie na nagda-drive na lang, wala ka ng diskarte pag nagda-drive ka ng almost 12 hours. Kasi Tama. kailangan Baka mo... maluwi sa disgrasya. Kasi Correct, kailangan mo para kumita ka ng sapat para sa pamilya mo. Exactly. Tama, di ba? Tama po. So ano ang suggestion ninyo, June? Kanina pinag-usapan namin ni Dory. Sabi ko, pag nagbigay ka ng tip, huwag mo idan dun sa platform. No. Abutan mo ng kusa, partner, ng bukal sa loob mo. Tama ba yun, June? Abutan ng tip yung mga ang mga rider at driver ng direkta? Tama po yun, pero kami po hindi naman po nangihingi. Bawal po kasi yun. Bawal pala yun. Kasi kusa nga eh. Ako nga eh. Kusang loob ako na magbibigay ng tip. Bawal kang manghingi. Correct. Pero kung ako mismo, voluntaryo yung yung customer magbibigay. Kusa. Oo, wala nang wapakels na doon yung mga platform. Kasi kung ikaw naman ang gusto mo lang ay makatulong doon sa rider, bakit naman pipigilan? Pero nililinaw na ni June na bawal. Hindi kayo nanghihingi, June, ng ganyan. Hindi po, sa mga TNBS po, talagang hindi po kami nanghihingi ng tip dahil talagang bawal po yun. Mawawala ka po sa platform kapag ni-report ka ng pasahero. Okay. Ganyan So, ba? ang panawagan ninyo ngayon ay kanino nakadirekta? Sino ba ang ahensya ng gobyerno na may poder para aksyonan ang inyong hinaing? Ang LTFRB po ang nagre-regulate sa mga pamasahe ng mga pampublikong sasakyan. Kaya inihiling din po namin sa LTFRB na siguro naman sila rin ang in charge dito sa pag-regulate ng mga komisyon ng transport network companies. Sa amin po, noong December 2022, nag-petition na po kami kay Chairman Guadi sa LTFRB. Pero mukhang nabaliwala po yung aming petisyon at hindi na napansin. Okay. Pero sa panahon na to, sa pagtaas ng gasolina, sa pagdami ng sasakyan, sa sobrang traffic, talagang nahihirapan na po talaga ang kita. At panahon na po para i-regulate ito para kahit papano, maproteksyonan din yung kita ng mga drivers. Yan. Sana po agaran po sana itong matugunan. Sa tingin ko, mabilis lang naman pag-usapan po ito. 3 lang naman po yung board. Siguro naman madaling desisyonan ito ng LTFRB. Okay. Sana po mapansin. Sige. Maraming salamat. So, kasali dyan yung mga angkas, di ba? Joyride, angkas, Grab, Lala, Move. Mga kasali mga ganyan, di ba? Lahat po ng dumadaan sa booking, pati Okay. mga bisikleta, Yun, yung mga sinasabi mo. cyclist Bisikleta, na naghahatid ng pagkain, delivery rider, Yan. at mga motorcycle taxi, ang mga four-wheel. Yan, okay. Kaya po, kasama po lahat dito. Okay. At sana po, wag nang humantong sa mga protesta sa kalsada. Kaya po, nakikiusap po kami ulit. At para mapansin at ma-actionan po itong reklamo ng mga riders at drivers. Mabuhay ang mga Mabuhay. rider at yung mga TNVS driver. Correct. Thank you, June. Maraming Thank salamat. you. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Pag hindi Mabuhay. pa rin sumagot, bumalik ka dito sa atin. Kalampagin natin ang kalampagin, yung LTFRB, ha? Correct. Thank you, June. Maraming Salamat salamat. po. Thank you. Salamat po, Mabuhay. sir. Thank you.